Uwi na tayo? Pag pinakita kita, pero wala na akong cruise control. Uwi na tayo. Naputulan ako ng ABS. Na, gusto ko lang masahe. Gusto ko lang full massage. Sakit na rin ang Sakit na puwet sa akin, likod. Likod at saka paa, masakit dahil wala akong cruise control. Ay, nang ano sa'yo. Sakit dito. Grabe. Patagtag. Tapos yung alam mo yung forma pag nagdadrive ka, tatagilid. Naghahanap ka ng paglalagyan. Naglalagyan mo Hindi, para kung mawala yung pressure sa ibang lugar na masakit eh. Kasi sakit na siya eh. Kailangan kong lagpasan sila, magsasarado to ng highway. Sasarado nila itong mga portage. Hindi magkakas. We have to go back to go with it. There's 2 more boxes going on. Okay, right on. Ito na yung mga ito na yung mga heavy haul. Ito na yung mga heavy haul from Gaucho. Imagine how big it is, guys. Imagine how big, how bigat yung kanilang load idadaan sa ice.
Di ba? Imagine that. Gaano katibay yung ice ilalim. Bigat niyan. Isang full load na rock box, ang tawag dyan, rock box yung sa mining. I know they have some locker in there. Imagine, ang laki niya. Yeah, Gen 4. Yeah, we don't want to stop there very long. So, better be in Meadows. 8 o'clock, road closure. Pag dumadaan na yan sa portage, yung dinadaanan namin na bush dyan sa lagpas ng Lockhart, close yan. Close. Dahil hindi magkakasya, sasabit yung kasalubong dyan sa likod. Oh, I mean kasalubong sa northbound. So kailangan ko silang overtikan kasi ang bagal lang nila eh. Okay. Hindi ako maka-overtake sa Q-line pala yung dalawang truck na yan. Yung nakasalubong namin na Q-line na heavy haul. Dalawa silang Q-line na nasa unahan. So hindi ako maka-overtake. Try ko siyang pumalo ng 28 to 30 na speed. Kasi 25 lang naman ang loaded dito. But kahit 110,000 pounds yung kanilang karga ngayon, nasa 30 speed sila eh, 30 km an hour eh. So hindi ako makahabol, hindi ako maka-bypass sa kanila kasi hindi rin ako pwedeng mag 40 dahil loaded ako. Nakakangalay ng paa. Nakakangalay, yeah. Ang nangyari pala dito sa truck, I think nasabi ko na ba or not yet. Ang nangyari dito sa truck, yung pinasit up ko to sa pinasit up ko bago kami nag-ice road, ay dapat bababa yung speed niya up to 10 km an hour. Yeah, 10 km an hour dapat nakapag cruise control ako. Pwede kong pindutin to para makapag cruise control ako. Just like this, I'm 26. Hindi ako pwede mag cruise control kahit naka-engage na yung cruise control ko. Hindi siya pwede oh. Why? Bakit? Kasi mali yung sit up nila ng technician ng Q-line. Pwede siyang mag cruise control in 50 pag ipipindutin ko tong tawag dito reserve or kalimutan ko. Pag pipindutin ko yan, yung last na memory niya na naka-speed na naka-cruise control siya, yan ang lalabas. Yan oh, 53. Oh. Oh, di ba? Palo din siya. Kasi naka-set na siya nung pumunta kami ng Lupin, naka-53 siya, naka-cruise control ako ng 53. So hindi ko siya pwede i-cruise control ng 25. So ang ginawa nila, sinet nila as 50 km an hour na makapag-cruise control ako, which is crazy, no? Sabi ko 10, mababa 10 na pwede ako mag-cruise control sa 10 kasi may mga flood zone, pwede ako mag-cruise control, which is hindi nangyari yon. Kaya ang sakit ng aking paa kakaapak ng accelerator. Masakit siya kasi ito 25 km an hour lang ang speed sa loaded. Loaded kami back and forth. Pati yung pinakamabilis lang dyan after nitong lake na to, itong papunta na ng Lockhart, that's 30. Then after Lockhart, pagpasok na 25. So paano ka makapag-cross control sa 25? Wala nga oh. Kagaya niya no, loaded siya, di ba? So walang nangyayari. Walang nangyayari. Sakit ang aking paa. Kakapindot, parang namamanhid siya. So ang ginawa ko, yung right foot ko, iniwan ko muna ang accelerator. So kaliwa yung nagpo-control ngayon sa aking accelerator. Kasi sakit. Hindi ko na matiis yung kaka-alalay mo sa 25, sa 30. So kaliwa yung gumagana ngayon. Hindi naman ako nag-a-apply ng brake dito dahil hindi mo naman kailangan mag-brake unless doon sa mga portage. So dito bibitawan mo na accelerator, magmi-minor na siya lalo pag may kasalubong na loaded to loaded. Okay, so kaliwa yung aking ginagamit ngayon sa accelerator, kaliwang paa. Crazy, no? Pag-relax na yung aking paa, nang-relax na siya, pwede na ulit akong gagamitin ko yung aking 25, aking right side, right side.
I don't know, pag uwi ko sa Winnipeg, sa Saskatoon, kakusapin ko nung technician, alam mo yung pinaggagawa mo, pinahirapan mo ako dun sa ice. Hindi naman ako pwedeng bumalik ng Saskatoon para ipagawa to dahil ang layo. Okay, pag ipapagawa mo sa YB, then it's too late. 20 na ngayon ng March, 10 days more to go, patapos na tong ice. So nothing makes sense, di ba? Nothing makes sense. Ay Diyos ko, wala din time na magpagawa nung time lang na pinagawa ko yung aking RGN dahil pabalik kami ng Winnipeg. Winnipeg ng Sahot ng Atchison. Bakit ba palagi akong Winnipeg ng Winnipeg? So anyway, kaliwang paa. Then pagkatapos nitong mga loaded na to, makakataw na ulit ng mga 25 or 30. Si GP, nasa unahan na si GP. So napagitnaan namin ng dalawang mga bucket, yung mga big load, mga big boy. So ako lang dito sa pinakalikod ngayon sa dalawa, kasi hindi ko sila pwedeng overtaken na 25 or 30 dahil nagti-30 din yung mga oversize. No, akalain mo 30 km/h, which is 25 or mababa doon dahil 110,000 pounds yung kanilang load, yung bucket 110,000 pounds. Sa amin wala to, pansit sinabaw, bula-bulang upaw lang tong karga namin compare sa mga heavy haul ng Q-Line. Mga Q-Line yan, again, Q-Line yung dalawang nasa gitna namin, Q-Line na mga heavy haul, Q-Line na heavy haul, sila yung pumunta sa Gaucho. Ito pa, isang nagpapabagal sa amin pabalik kahit sa mga northbound, pagkasalubong loaded and loaded, kasalubong maintain nyo talaga sa 10, 15, 12, no? Meron pang isang natirang truck sa unahan. So nagme-maintain din yun ng 10. Pagdating sa akin, maintain ng 10. Ang layo na. Ito lang yung pangit pag loaded ka pabalik pa southbound dahil lahat na makakasalubong mo kailangan mong mag-minor, kailangan mong mag-slow down up to 10 km/h. Pero kung empty, hammer lane, okay, diretso lang. Sakit na, pati ang kaliwa ngayon, nangangalay na rin yung kaliwa ko eh. Nangangalay na yung aking kaliwang paa, lalo pag itong nag-maintain ka ng 10 km/h sa mga kasalubong. O, tinan mo yung position ko. Ay nako, meron pang isang southbound sa likod. Naabutan na kami ng southbound na empty. Yeah, dito sa yung I think may nagtanong kung hindi ba kami dumudula sa ice. Kasi ice yan eh, di ba? Ice yan. Pag namimerino, hindi naman kami namimerino. Konting-konti lang, siguro 1/8 lang ng apak ng preno. 1/8 lang. Hindi talaga yung preno. I-minor mo lang siya, release mo yung accelerator, engine brake. Yun na yun. Ayan, tumigil sila ngayon. So makaka-overtake ako. Hinihintay niya yung kasama niya. Tumigil ba siya? Q-Line, oversized first truck. Do you copy? Wala. Kaya tumigil siya sa gilid. Oversized, I'm gonna pass on your left. That's Q-Line. Q-Line, wow. Proud to be Q-Line.
Yeah. Ulan lang malakas. Vehicles that are close over here. Yeah, very going here. Yeah, nakalagpas na ako. Okay na. Okay na. Kahit magbagal kayo dyan sa likod. Q-line lang, malakas man. Okay, kita ninyo. Ngayon ay mid of March na. Almost done na sa March. Mataas na yung sinag ng araw. Kita ninyo ang ice road. Dito na side, cover pa ng snow. Meron pang snow, but dito na side, yan na yung kulay ng tubig sa ilalim. Nagre-reflect na siya sa ice. In a few days more to come, tuloy-tuloy ang sinag ng araw, matutunaw na tong gilid na yan. Itong, I mean, yung mga snow, mawawala yan. The same color nitong aking dinadanan yan. Yan ang turquoise na color. Okay? Yan ang tubig sa ilalim. Yan ang kulay sa ilalim. Yan dinadanan ko. Wala na. Dito na side, almost clear na yung snow. Wala na. But, yun nga, in a few days time, yung side na yan, the same na nito. Magiging kulay blue na kulay green na yung kalsada. Tubig na, makikita mo na yung tubig dyan sa ilalim. In a few days time, pag tuloy-tuloy yung init. But still, negative 27 pa rin siya ngayon. But look at that, the color. No? Ang ganda, no? Nakakatakot ba? Or natatakot? Ang dami ng cracks, oh. Kita nyo yung cracks? Ang dami ng cracks. Kasi patapos na yung season eh. It might be the last trip. Malalaman bukas. Kasi darating kami mamaya sa Yellowknife. Gabi na. Wala ng tao sa opisina. So, malalaman if ito na yung last namin na trip sa ice road. Which is not bad. Nakatatlo kaming akyat. Isang lupin. And I think that's good enough. No? Ano na siya eh, nag-warm na eh. Negative 17. So, pag negative 17, mag-warm pa talaga siya, tataas pa yung temperature. I think hindi na nila pinapadaanan ng ice pag tumaas pa ng 10 yung temperature. Ngayon, negative 17, taas ng araw. Yung highway, yung ice ay nawawala na yung cover na snow. Lumalabas na yung tunay na kulay ng ice. So, I think so. Fingers crossed. Pero kung tapos na eh. Okay? Kung tapos na. Okay na. Okay na kami. Solved na kami ni Pops sa aming biyaheng ito. Okay na kami. Okay na. And ready na kami bumalik sa South. Bumalik sa aming mga pamilya. Bitbit ang tagumpay na minimithi namin. Pasok at labas sa lupin, safe and sound. Wala naging problema. Maganda ang binigay na ng makina. Walang problema na binigay yung makina. Yung truck. Good na yun. Kasi ngayon ay 20 na ng March. And I think magsasarado na sila ng 24 sa Tuesday. Yeah, it's Tuesday. Last time winter. Kita mo yung araw sa lubong na. So malalaman bukas sa Sabado yung desisyon ng opisina ng Arctic West if south or isa pa biyahe. Okay, ito yung situation ngayon sa Gordon Lake. Covered ng snow. I think the last few days nung lumabas kami dito, I think nag-snow
or the last few days nung umuwi kami ng Yellowknife, ito yung highway, puting-puti. Unlike doon sa McKay na makikita mo na yung blue na turquoise na kulay, ito yung Gordon Lake. Medyo mahaba, 2 oras na cruising sa Frozen Lake. And then meron pang isa, McKay Lake. Yun, mahaba din yung papuntang diving. Ito 2 oras to na cruising. So ito yung ano niya situation. Compact ice dito sa kabila. I mean yung white, yung snow na compact na siya, hindi na siya powdery. And yung sa right side ng konti, merong mga spot, bald spot ng ice o ng snow. Makikita mo na yung turquoise na kulay. Yeah, puting-puting. Ito yung pangit. Ito yung pangit during mag-snow sa ice road, kasi hindi mo makikita yung snowbank sa gilid. Pag natatakpan yung ice ng snow, hindi mo alam kung nasaan ang snowbank. Tapos medyo cloudy siya, medyo foggy ang dating, kaya may mga truck sa ice road, hindi maiiwasan na may snowbank sila. Kaya hindi mo na makikita lalo pag ganito, ang ganitong situation. No, nothing. But so far, susundan mo lang tong side na ito, you're good. Okay? Lalo na sa gabi, biyahe ka ng gabi, pag hindi mo makita yung snowbank. Pero kung wala ka na makita dyan, magdasal ka na ng maraming, huwagin mo na lahat ng santo. Well, hindi naman masisira talaga yung truck once na snowbank ka. That's only a snow, man. Snow lang yan. Walang hard na object dyan na babangga ka, masisira yung truck mo. No, snow lang yan. Pero hindi ka makakaalis. Lulubog yung truck mo unless kung hihilahin ka ng kasamahan mo sa likod. Snow lang yan. Walang damage yung truck mo dyan pag snowbank. Pero of course, as driver, ayaw mo mangyari yun, di ba? Na snowbank ka, hulog ka dyan, medyo mataas-taas din yung snowbank. So, kailangan as much as safe, tuloy-tuloy yung biyahe, wala maaberya, isa sa inyong dalawa, and that's good hanggang makarating ng YK or makarating ng destination nyo sa mine. Along sa unahan, makikita nyo sa unahan medyo cloudy. I don't know, maybe snow sa YK. I don't know. So nasa unahan si GP. Meron pa kaming 3 hours. Yeah, 3 hours, 64 kilometers hanggang makarating kami ng Meadow checkpoint, Meadows. Then another 1 hour sa papuntang YK. Sa left side yan ang Arctic West na truck. Yung mga articulated truck na yan papuntang Lupin. Papunta sila ng Lupin. Chain. Ilan-ilan na mga fuel tanker na paakyat ng north. Yeah, hindi na siya the same as the last few weeks na dami. Siguro mga
selected na mga senior drivers na lang to na may iwan until the last day ng ice road. Ito yung pinakapangit na panahon while nasa ice ka. Pag yun nga, natabunan siya ng snow, no? Then gloomy yung panahon, yung sky gloomy, hindi mo makita yung snowbank. Kaya yung mga drivers na hindi attentive doon sa snowbank sa gilid, sila yung na bumabangga sa snowbank o dumidiretso, nawawala sa linya. Wala naman talaga linya, but nawawala ka sa passage mo, dumidiretso ka kasi hindi mo makita yung snowbank, that one is snowbank. Okay, lalo pag puti-puti lahat, yung panahon gloomy, parang may malaking snow na babagsak. Kaya pati yung reflection niya from sky reflect dito sa snow, parang ang dilim. Pag ganitong panahon, parang ang dilim niya. Parang napakalungkot ng panahon, napakalungkot ng weather. Si Jeep nag-slow down din dahil ganun din ang situation. Alam kung nasa ano, nasa gilid ka na ba, nasa gitna ka pa ba, hindi mo alam, walang linya. Alas 8. Gusto ko lamang sa buhay ay Anchor.
for them. Look at that. Gaano kalayo yung spacing nila sa 300. Hanggang doon 3, 6, 900, almost 1 kilometer sa apat na truck, front and back. Pagitan ng front at saka yung back, 1 kilometer. That's 2. Layo pa ng pangatlo. Yung oras namin, darating kami doon alas 11 ng gabi. Copy. Number 4 is empty, so you guys can go get this. Copy that. Thank you for the information. Hindi na yung pang-apat. Sila yung hunters, mga choy. So naiwan yung pickup. Yung mga tao niyan nandoon sa kaloob-looban, naghahunt ng mga parang deer, ano bang tawag doon? Hindi naman wolf, kalimutan ko. Basta nasa looban yan sila, naghahunt ng mga deer. Hindi naman siya elk, hindi rin siya moose. Yung ibang term pa nung reindeer, parang ganun.
Ano, Paps? Kaya pa? Malapit na to. Ha? Tulog na tayo dito? Budak ka na. Pamunan tayo nung Ha? Pamunan tayo Uy, sorry. nung tag dito. Punahin na natin sila. Anak ng buti ito. Sarado yun mula alas 6 hanggang alas 11. Oh, Oo. ano? Uwi na tayo? Pag pinakita kita pero wala na akong cruise control. Uwi na tayo. Naputulan ako ng ABS. Na, Wala rin akong ABS. wala na yan. Isa pa, pagka pinakiakin mo. Parang gusto ko na umuwi eh. Parang tinatamad na ako eh. Ha? Sakit na ng paa ako. Oh, yun lang. Kasi wala ka talaga. Ano yung nasa ibabaw na yan? Plastic. Okay. Kala ko. Sakit na ng paa ako. Okay. Ay, pusang gala to. Ayos na eh.
Ito yung area dito. 19 I think. Mile marker 19. Ang pangit ng kalsada. Out of sight. Itong area na to, itong highway na to, medyo pangit ang kanyang pangit, as in pangit siya dahil ang sikip ng kalsada pag may kasalubong ka, tapos curve ng curve, para kang 5-6 ang paa, lubog ahon. Out of 19. Holy moly, man. Parang merong lalabas na Aurora tonight kasi yung mga bus, mga tourist bus, umaahon sila pa-north sila merong Aurora tonight. Grabing pangit ng kalsada dito, man. Ito yung dinadayo ng mga turista dito sa Yellowknife, itong papunta dito sa Ingram Trail. May magandang sightseeing sila ng Aurora dun. Yeah, itong area na to, itong highway na to, ang pangit dito. Where are you going? Atras. Yeah, may Aurora tonight. Pangit. Kurbada, Allah. Tapos wala pa siyang shoulder sa right side.
That's it. Okay na. Pag ahon dito, okay na yan hanggang Yellowknife. Itong mga taga Yellowknife, natutulog din naman pala sila, no? Tahimik na, oh. I mean, oo nga, tahimik na. Wala na mga sasakyan. Oh, meron, pailan nila. Hindi pala sila yung mga taong weng, busy masyado. In 3 kilometers, keep right to Hello, Pond Lake Road, Artie. Ilam, kasi mag-refuel muna ako para bukas kung ano man ang desisyon tomorrow ng opisina, if aakyat pa ng north or babalik na ng south. Then kung babalik ng south, at least meron akong refuel, puno na siya. North 1 kilometer. Ha? Ano sinasabi? Saba kayo mo da. I don't need you guys anymore. Or kung pupunta ng north, pagka-unload ng aking karga, reload, then takbo na. So ganun talaga dapat bago ka matulog, refuel. Ang problema lang dito, pag nagre-refuel kami, papasok pa kami ng Yellowknife dito sa old airport nila. Meron kaming refuel doon sa midnight, malapit sa Arctic West. But yung pump ay hindi gumagana. I mean, pag naka-encode na yung aking PIN number, then mag-choose ako ng pump, nakalagay siya unauthorized. So hindi ako makakuha ng fuel. So kailangan kong pumunta dito sa loob ng Yellowknife. I don't know if si JP ay si Pops ay nandito rin. Not sure kung nag-refuel ba siya or dumiretso na ng parking. Nag-refuel. Oh, yun, nag-refuel nga. Nag-refuel din siya, mga chuy. Yes, sir. Thank you, Lord. Nakarating na naman ng Yellowknife. Safe and sound. Thank you so much, Lord. Fuel. Yun lang. Ayaw mag-reset. 2
Sanggala. Wala. Biset na yan. Sana. Yan na. Uy. Grabe, puno yung ano, puno ng snow likod. So many kalayo ang diyan eh. Uy, sa mani nga. Ng snow kasi ito natanggal yung tornilyo dito. Yeah. Kaya yung pagkatanggal niya pasok ang snow lahat dito. Tara na mga choy, let's go home. Alas 11 na ng gabi. Oh, Choy, alas 12 na ng madaling araw ngayon dito sa
Arctic Quest Yard. Fuel na. And sakit sa likod. Yung tulog lang namin kanina ay 5 hours kinang umaga. And I hope nagustuhan ninyo ang drone shots doon sa Divec. So nakikita nyo yung Divec na hindi ko na lang kinunan lahat yung area kasi active pa yung Divec until now. I think may operation pa. Pero nakalagay doon ano na eh, hindi na stop operation na eh. So, Paps, ano yan? Ano yan? Paborito mo. Saan galing? Doon sa bahay. Ha? Kumuha ka? Kinuha kita. Ano kaya ang kapalaran natin bukas? Ha? Ano kaya bukas ang ano? Palaran natin bukas. Ewan ko. Kung wala na, wala na. Kung wala na, okay na rin naman kasi actually nakatatlo na tayo. Kota na tayo, di ba? Kota na tayo. Hindi naman tayo nag-expect ng sobrang daming biyahe kasi balita naman talaga na kukunti. Yeah, late na eh. Late na rin tayo nag-start. Ngayon, kung pabababay na tayo, okay na rin lang. Kung paakatin tayo, pwede rin. Yeah. Kung bababayin kami, okay na. Solved na kami. Okay na kami. Solve na kami. Gusto ko lang masahe. Gusto ko lang full massage. Sakit na rin ng Sakit ng sa akin, likod. Likod at saka paa, masakit dahil wala akong cruise control. Ayun ang ano sa'yo. Sakit. Dito, oh. Grabe. Matagtag. Tapos, yung alam mo yung forma pag nagdadrive ka, tatagilid ka. Naghahanap ka ng paglalag. Naglalagyan mo Hindi, para kung mawala yung pressure sa ibang lugar na masakit eh. Kasi sakit na siya eh. So yeah, malalaman bukas itong aming load. I don't know kung dadalhin sa baba or parang dito na lang yata doon. For auction daw yan, Paps eh. Auction kasi Oo. parang ang ganda pa eh. Oh, pag ibebenta pa rin nila, ang tanong lang saan. Kung i-auction baka sa Edmonton, Pati diretso yung na. mga ano, di ba, mga pickup truck. Yung mga bago, Yeah. i-auction na nila yon. Oy, maraming salamat sa mga nag-subscribe. Ilan ang Huy! subscriber? Maraming salamat sa mga nag-subscribe dyan. Ilan na? As of kanina, bago matulog yung anak ko, nasa 91. Lapit na. 153 na yata eh. 150 na ba? Yeah, sabi. Oy, sus! Thank you, thank So sabi you. mo, magpapabalon ka. Pagbalik ko, magpapabalon ako. Meron tayong celebration. Nalagay natin Yun, sa no? posto. 100 subscribers Yes. lang yung hiningi niya. Pero I think yung last na comment na nabasa ko 153 na eh. Yun. Oy, Oo, diba? maraming salamat. May pagka-subscribe pa kayo. Kung makaka 1,000. Nako. May monetize. giveaway. May giveaway. May giveaway. Really? Oh, may giveaway daw pag May naka 1,000 giveaway. yung anak niya. Yes. Ano, pipili ka dun sa mga subscribers? Yes, pipili ako sa... Actually, ang papipiliin ko para ikaw. Hindi, kayo mamili, mag-live kayo din. Mamili kayo, yeah. Pwede. Hahanap kami nung suggestion nyo na pinakagusto nyo na price. Pwede natin padala sa Pilipinas kung nasaan man kayo. Oo, tignan nyo. Sabihin nyo. Kung sino yung mapili. Oo. Alam mo maganda kunyari sa para sa mga anak nyo. Meron. Oh, yeah. Oo, Yeah, meron yeah. na kayong Kasi pambata siya, di ba? Yes, may gusto kayo Yeah. na gift para sa anak nyo. Na kaya Nabasa- naman natin. Nabasa Diba? ko kanina eh, 153 daw. Naku! So baka abot, ano na lang, 800, Sobrang sigaw ng anak ko sigurado pagising nun. 800 ano lang, 800 plus na lang, para 1,000. Oo. So 800 plus na lang. Maraming yeah. salamat. Alam nyo, ano. Maraming thank you sa mga maraming nag-subscribe. Thank you, Mark. Thank So you. damihan nyo pa yung video, more videos, more Actually, content. maglalagay kami ng mga content. Nag-iisip na sila. Yeah. Tsaka yung magandang klase ng pang-edit para ma-entertain naman namin kayo. Yeah. So yun ay parang kasama na yung papa niya, si Paps. Yes, kasama Yung bata, namin. yeah. Meron din yung aking anak. Meron siyang channel kasi nung kabataan niya, ginawan ko siya ng channel eh. Pero I don't know kung kakausapin ko pa yung bunso eh, kung papayag siya eh, mag-vlog eh. Siguro Meron siyang naman. channel, Kalis TV. Maliit pa siya noon, mga 2 years old. Talaga? Yeah, mga lahat ng mga pagsayaw niya, everything. Eh ngayon, nasa 7 years old na. Subukan kung papayag siya mag-vlog. Meron pa akong GoPro. Meron ka ano? Meron pa akong mga extra GoPro eh. Hindi ko Ayun nga nagagamit. pala yung... babalik siya mamaya. May camera ka sa akin. Ayun nga pala. Hindi ako nakapag-record. Hindi ka Busy nakapag-record? ako eh. Sige lang, kukunin ko yun para maya, edit ko. Yeah, so nandito na kami sa Yellowknife. Kaganda, hindi masyadong malamig. Baka pwede na mag, EPO.
Yeah, then malalaman bukas kung ano yung aming resulta, kung akyat or baba ng south. It is what it is, guys. Tapos na kami, kota na kami sa 3 biyahe. Isa lang yung hiningi namin na maka ice road lang, and then binigyan ng low pin, and then isa pang extra bonus ng Divik. Nakita Abangan niyo? nyo, meron kaming mga biyahe sa Texas. Yeah. Texas, sa mainit naman. Mainit naman. At subukan namin ni Mark kung hahayaan nila, sumubo kami sa new adventure ng extra axle. Magdadagdag kami ng axle in Ano? preparation for a heavy haul. Kaya nga, alam ko, tuturuan ako ni Mark kasi Hindi, wala akong marami na siyang experience noon. Wala, isa lang yun. 2 beses lang akong nag-load ng 7 At axle. least may experience. Ako wala. Pero Yeah. kung papayagan nila, mag-upgrade kami ng 7 axle, Texas Adventure naman tayo. Subukan natin yung mga steak doon, Paps. Kain, ano? Chicha na naman. Chicha na naman to. Nasa AC. Pero masarap yung steak doon. Yes, sir. Pati yung burrito nila. Tsaka yung barbecue. Oh, barbecue, Mga yeah. barbecue Sarap. nila doon. Yeah. Kaya kung sakaling matutuloy kami, mga suggest, mga nasa ano dyan, Texas. mga nakakaalam, anong magandang place na pwedeng puntahan? Ilan bang biyahe yun? Parang marami yan. Ang sabi nila si Kwenta eh. 50 biyahe. Magandang biyahe. Texas. Pa-south naman, Papala painit. rin, no? Painit. Kung bibigyan kami ng Papala rin, chance. Yes. Bibigyan kami ng chance, then why not? Hindi namin Diba? magja-jacket at mag-hoodie. Yeah, wala Magsasando na kami. Sando na, tsaka short pan. So anyway guys, tatapusin ko ng video. Daghang kayong salamat sa nag-subscribe sa anak ni Pops. And daghang kayong salamat sa mga comments and likes ninyo. And sa mga nag-aabang sa video. Daghang salamat. I'll see you guys on my next video. Amping Tan. Good night.